Tuloy na po ang rallying iniisip ng marami na hindi matutuloy ay tuloy na po, ma-schedule na. Kung maalala natin na unang nagpahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng support sa no impeachment dahil nga mas marami ang problemang dapat esekasuhin ng Pilipinas. Sinundan ito ng panawagan ng anchors ng Net25 na show na Saganang Mamamayan, announcement na nagsasabi na suportado ng Iglesia ni Cristo ang pahayag ng ating Pangulo. Kaugnay po rito, magkakaroon po ang Iglesia ng prayer rally. So, panoorin muna natin ang video. Pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan. At pagkatapos magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga sigaret sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinion ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, liwanag natin, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pangin po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala yung tayong mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Para ipakita po, ipahayag, ito po binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment.
So mula nung December 4 nang pinahayag ito sa Net25 na saganang mamamayan, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para sa malaking gawaing ito. Maraming tao ang hindi naniniwala na mangyayari ito. May nagsasabi pa na hindi totoo ito. Hinihingian nila ng announcement daw, official announcement mula sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, gusto yata nilang makita na si Eduardo ba ang magsasalita, yung executive minister ba ang magsasalita sa TV o ano pa man. Pero, ganun na nga ang nangyari ngayon, December 28 na. Handang-handa na. Ang paghahandang binabanggit noon ay nagiging handang-handa na. Mayroon ng date na na-identify, mayroon ng venues na pinagsasabi, identified ang date, identified ang venue, lahat may kanya-kanyang lugar na pupuntahan mula Mindanao, Visayas at Luzon. Ngayon, ang nangyayari naman, lumabas naman yung mga fake na mga posts. Iba't ibang post ang lumabas. Ito ang unang lumabas, January 13, 2025 rally at Luneta, Stand Against Injustice. Wala namang binabanggit ang iglesia na stand against injustice. Pero may nag-post nito para maging magulo ang lahat. Ang venue niya is Luneta. Fake na venue din ang sinabi. So, ganon, mayroong nanggugulo kahit sa Visayas man o sa Mindanao, may mga fake na mga post kung saan fake yung lugar na pagdausan ng rally. So, ganon ang panggugulo na ginawa nila. Maliban na sa nangyaring mga news articles na pinalabas ng ibang malalaking station, ibang malalaking newspapers sa bansang ito, sa halip na iyon ang sinabi ng mga host ng Net25 na saganang mamamayan, iba yung kanilang sinusulat. Ito ay rally ng Iglesia ni Cristo, pagsuporta sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi nila, rally ng Iglesia ni Cristo bilang protest at suporta kay Vice President Sara Duterte. Magkaibang lugar po yung, magkaibang posisyon po yung pinagsasabi ng mga newspapers. Kaya hinihikayat namin ang lahat, may circular na po ito. May panawagan na po ito sa Iglesia ni Cristo. May panawagan na pwedeng sumama yung hindi mga kapatid, pero yung gustong sumama, makipag-ugnay kayong mabuti. Kung saan kayo, pumunta kayo sa mga simbahan ng Iglesia ni Cristo. Magpaalam kayo ng maayos dahil may mga gabay din kayong susundin, may mga instructions din kayong susundin, baka may briefing pa yan. Kasi ito nga, peace rally. Hindi pwede na may sasama doon na sisigaw ng bumaba si PBBM or sisigaw naman para kay Vice President Sara. Walang mangyayaring ganun kasi peace rally po ito. Pinapakita namin ang aming suporta sa statement ng ating mahal na Pangulo. No to impeachment, sabi ni President Bongbong Marcos, sinusuportahan natin yun. Walang ibang gagawin doon, kundi ipakita natin ang suporta. Sa mga nagsasabi namang kakaunti ang Iglesia ni Cristo, manood po kayo. Kung hindi man kayo makakasama sa rally na aktual, manood po kayo sa television o sa Facebook channel ng Net25. Net25 po ang panoorin ninyo. So kung gusto nyo makita ang tunay na number, maliban sa mga vloggers na pupunta doon, sa Net25 po kayo manonood.
kung saan balance yung pagbabalita, balance lahat. Okay, 2 weeks ago, nag-upload tayo ng vlog. Ito, yan. Naghanda na ang Iglesia ni Cristo. Umabot tayo ng 6,700 views. Salamat po sa mga nanood. Tapos may mga comments dito na sinagot naman natin. Pero basahin lang natin ulit. Isang comment mula kay Thomas F5R 2 days ago ito. Akala ko ba hindi nakikisawsaw ang iglesia sa politika? Bakit ngayon naisip nyo ang rally na yan? Okay, sinagot ko naman siya, hindi po kami nakikisawsaw sa dalawang panig. Ang rally po namin ay for peace. For peace po ito, Brad, ang rally namin. Hindi po ito suporta sa magkabilang panig. Para po ito sa kapayapaan. Kaya itong tinatawag na Rally for Peace. Peace Rally. Sumagot naman siya, sa panahon ngayon, wala nang politiko na talagang paglilingkod sa bansa ang iniisip. Puro lang pangako ang mga yan. Opinion nyo po yan, Brad. So, nasagot na kita na hindi po kami nakisawsaw, kundi kami ay magsasagawa ng peace rally para po sa Pilipinas. Mayroon ditong nag-comment na ang pamamahala raw sa Iglesia ni Cristo ay diktador. Ganito po yan. Kung ikaw ay Iglesia ni Cristo, alam mo na susunod ka sa leader mo. Kasi sa bayan ng Diyos, ang Iglesia ni Cristo po ay bayan ng Diyos sa huling araw na ito. Katulad ng bayan ng Diyos noon, may leader silang sinusundan. So, ganun din tayo. May leader kaming sinusunod. Kaya inaanyayahan ko kayong pumunta sa rally ng Iglesia ni Cristo, kaya manood man. Makita nyo ang paggalaw ng Iglesia ni Cristo ay parang isang tao ito. Isang tao ang galawan nito. Ito sa Biblia kasi, ito ang tinatawag na isang taong bago. One new man. Kung saan ang ulo si Kristo, ang katawan ay iglesia. So kapag gagalaw ito, sama-sama, sabay-sabay, nagkakaisa. So panoorin nyo, Brad. So yun lang ang mga comments na gusto kong basahin. Pwede nyo pong bisitahin ang vlog na yan para makita nyo rin yung mga comments. So, ilang araw na lang. Sa January 13, kita-kits tayo para sa aming peace rally. So, kami ay nasa Mindanao. So, hindi nyo po kami makita sa Luzon, hindi nyo po kami makita sa Visayas. So, Mindanao kami, particularly Region 12. So, ang Region 12 ay pupunta sa Davao City. So, doon nyo kami makikita. Kami ay nasa ang venue sa Davao City para sa kaalaman ng gustong sumali, para makaredy kayo, is Rizal Park. Rizal Park ng Davao City po ang venue natin. Dito sa area ng Mindanao. Para sa INC Peace Rally sa January 13. Gusto nyo naman ako makita, ako po ay nasa San Pedro. So, kita-kits. See you there.